The Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atobi for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atobi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atobi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atobi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Swing. Hi! Good morning! Good morning! Saturday. Good morning po sa inyo lahat. Ang pagbabalik! Ay, Palagay ko medyo pwede natin tanggalin yung ano yan. Ano? Good Mas morning, maganda. ma'am. Good morning, sir. Yan. Good morning! Good morning, WBA! Morning, WBA! Good morning sa inyong lahat. Good morning mga kanetizen. Yan. Namiss nyo ba? Namiss nyo ba yung Namiss. Tsaka yung mga hiwagang kamay. Yes, of course. At dahil sa special ang ating topic ngayon, mamaya-maya siyempre nandiyan si WBA. Pero, invite muna natin mga partners ang ating mga kababayan. Welcome sa ating Farmer's Talk! Yan. Yan. Good morning po. Sabay nyo na po kami sa inyong mga almusal tsaka kape. Nagulat ba siya? Energy lang. Yan ang kailangan natin. Yan. Okay. Almusal, pwede po kayo manood ng Farmer's Talk para sa inyong dagdag kaalaman. Correct. Ayun. At bago lahat, nandito po ang ating paanyaya. Ayan, malapit na po, April 6. Topic, ang ating free seminar po, topic po natin dyan is sa maliit na puhunan magsimula sa negosyong patabaing baboy, ang sekreto. Ito po ay gaganapin sa main office po ng Atobi sa Villa Carolina 1. April 6 po yan, 8 a.m. ng umaga. Magkita-kita po Oo, tayo. kita-kita tayo mga netizen. Libreng-libre! Yes, at huwag niyo pong kalimutang mag-text po sa amin para sa pagpaparehistro po sa 0939-917-2858 at 0917-540-8887 o kaya naman po ay mag-message sa aming FB page. Yes, kung kayo po may katanungan, pwede nyo kaming kontakin through aming Facebook account. It's www.facebook.com/atobinanotech. Tapos po kung meron po kayong spare time, gusto nyo pong manood ng aming previous videos, pwede nyo rin po kaming panoorin sa aming YouTube. Yes. Ito po yung www.youtube.com/atobinanotechnology. Tsaka pag nanood po kayo ng ng mga videos namin, huwag niyo pong kalimutang i-hit yung subscribe and like para automatically, mananotify po kayo sa aming mga latest videos. Yes. At titignan lang nila yung mga number, ha? Diyan. Ayan, yung mga numbers kami dyan sa baba. Yung nagka-flash sa screen natin. Oo. Okay, so, narito na po ang ating topic. Ayan, ang topic natin for today is magandang kita sa patabaing baka, ang sikreto. To be revealed. Meron tayong tagabigay ng sikreto dyan nandito si Sir WB. Wala nga. Wala nang hahanapin pa.
Mamaya na yon. Ah, I-discuss nyo muna mamaya. pag-aalaga. Tsaka Oh, kung so- huwag kayong maingay. Ayaw, maganda. Lalo sa Sikreto mga netizen natin nakikinig ngayon, nanonood, ano. Kaya nga sikreto lang to. Mamaya, Para bang walang nakakapanood sa atin, ah. bibigyan ko sila ng tip. Wag na lang silang maingay. Ayun. Sikreto lang Excited natin. na ba kayo mga ka-netizen? Dahil sobrang tagal niyo pong nawala, na-miss po namin kayo, Sir WB. Ito po ang para sa inyo. Sino kaya yung umalik? Mag-isip na lang po ang mga netizen. Baka daw si Ann Cortez, si Angel Locsin. Pwede naman Kaya sila ba ba? mag-advise eh. Jeneline Mercado yan. Jeneline Jeneline Mercado. Hi, Miss Jeneline. Okay. Alright. Dahil baka ang pag-uusapan natin, tignan nyo ito. Ito kasi ang mga tipo ng cattle racing. Okay, number 1, calf-cal operation. Number 2, breeder farm operations. And number 3, growing fattening operation. Ayun. So, tatlo Pero, pala pwede pagpilian, eh, no? yes. Pero sa ngayon, ang tatapik natin ay yung patabain. Yes, yung fattening. pangatlo. Mhm. Okay? So, bago po yung iba pa nating details, paano alagaan, alamin muna natin ang report ng Philippine Statistics Authority. Okay. PSA. Ito po. Ayan, ayon sa Philippine Statistics Authority, as of January 1, 2019, the total cattle inventory was 2.54 million heads. Dami. Umabot din ng million. Yes. Oo. Ayan, in Ilocos Region, Calabarzon, and Central Visayas were the top 3 regions in terms of inventory. These regions contributed 33.67% to the country's total cattle inventory. Oh, laki, ano? Gusto kaya talaga ng baka sa Pilipinas. Para Actually, ang dami mag-produce sa ka ng Ilocos, milyon. ha? Sa totoo lang. Dami nag-aalaga sa Ilocos. Calabarzon includes Batangas. Rizal, Laguna. Rizal. Cavite. Quezon. Yun. Galing nga. Parang mga bata. Kalamba, kaya nga Calambarzon. Kalamba. Oh. Ano ba yung ka? Cavite. Kasama rin yan ang Cavite. Kalambangan. Cavite. At saka, Katangas. Oh. Yes. Laguna. So, Cavite. Ang dami dyan sa Alfonso. Cavite, Yes. which is my hometown po yun. At saka wag nilang i-neglect yung cattle fattening, ha. Napakaganda ng kita niyan. Oh. Kaya nga sasabihin natin yung sikreto para Mamaya. kumita sila ng maganda. Correct. Oh. So, patunay yan na napakadami pa rin ang nag-aalaga ng baka. Bakit nga ba cattle daw at cow? Ngayon di na ginagamit yung cow. Pero marami nasasanay sa cow. Pero sa ngayon, cattle ang ginagawang plural. Ayan, katawagan. Doon nga kami ni Engineer Bong, may kausap kami mga foreigner, mga cattle racers to fattening. Nung sabi ko, how many cows do you have? Natawa sa amin eh. Sabi niya, are you still in grade school? Sabi niya, you're already grown up. It should be cattle. Pang matured pala cattle. Pag preschool, cow. Okay. So, Oo nga. So, alam na natin ngayon, dapat appropriate na gamitin natin cattle. Yun. Okay, so, ang tanong nila, bakit kaya marami po ang pumapasok sa pagnenegosyo ng patabaing baka? Ito po ang sagot. Ayan, pandagdag kita sa mga farmers. Maliit lang ang espasyo ang pabahay sa kanila. Sabi po dyan, nakakapagpakain ng mura at farm byproduct na nasa paligid lang at minsan ay itinatapon lang. Ayan, mataas ang demand dahil itinuturing na espesyal na karne ang baka na mayaman sa protina. Yes, magaan alagaan. Yes. Talaga pinili ko yung mga unti. Nakapagaan. Well, totoo ba yun? Oh, biri mo sa laki ng baka, pero magaang siya. Nagaan, oo. Sinasabi nila pandagdag kita because para bang 'di ba yung baboy, parang inalagaan mo lang saglit nang tinignan mo, kumain ka na ba? Ganito, anong problema mo? Okay. Sumagot Pwede ka na mo ba? mag-attend sa ibang bagay. Kala ko sumagot, ma'am eh. Kumain ka na ba? Yun. So, magaan lang ang pag-alaga. At the same time, di mo napapansin, lumalaki na siya. Okay. So, ang sikreto na lang dyan ay kung paano natin siya palalaki, Yes. di ba? Ngayon, nagtataka sila, bakit daw beef ang tawag, ba't hindi cattle meat? Ba't hindi cow's meat? Naisip niyo ba Sino may yun? idea? Naisip niyo ba yun? Bakit beef?
Kung kayo mga netizens, baka may idea Diba? kayo, sagutin nyo na rin. Pwede naman. Bakit hindi na lang tawagin natin ba instead na cow o kaya cattle fattening? Bakit hindi na lang beef fattening? Kasi may Bakit corn nga, no? beef. Ha? Corn beef. Bakit din? So, nauna yung corn sa beef. Oh, bakit may dagdag namang corn? Oo. Kasi Eh, beef naman yan. Eh, syempre, ewan ko, tanong natin siya Pero sagutin yun eh. Kaya, sabi nga yung iba, bakit corn beef? Eh, wala naman siyang corn. Oo, ba't hindi natin tawagin na pa-order nga, bumili ka nga sa palengke ng cattle? Hindi, Cattle meat. ang istorya niya nung araw, merong yung culinary expert na nagpatawa. Aha. Eh ngayon, hindi nakakatawa. Sabi nung isa, corny. Oh. Alright. Eh kaya, yung isa naman, dahil hinihiwa niya, cattle, nagulat, beef. Oh, so it's corn beef. Alright. Totoo kaya yun? Hulaan ko po. Parang lang yan. Joke lang yun, joke. Hulaan ko po yung breakfast nyo, Sir WBA. Corn beef. Hindi. Hindi. Carne Norte. Okay. O, kita mo, Carne Norte. Saan ang galing yung Sa Norte? north. Hindi, sa north, syempre. Hindi, ito po ang dahilan. Ayan. Para lang dagdag kaalaman dahil ang ating farmers talk ay nagbibigay ng dagdag na kaalaman. Iyan. Sige. Beef is a culinary name for meat from cattle, particularly skeletal Particularly. muscles. Ayan. Thank you Ayun. sa- Ang sarap. Ano, alam niyo to kung ano ta? Wagyu. Oh. Wag yan. Wag yun. Wagmi. Wag me. Wag you, ah. Hindi, bakit Wagyu, Sir WBA? You wag. Sabi I don't nila, know, masarap daw hindi yan. ko alam kung saan nila kinapalan. Pero yung Wagyu talaga, sa totoo, based on information, yung mga, minsan nagtataka nga yung mga Japanese, worldwide, merong Wagyu. Oh? Samantalang yung feedback niya sa akin, sa Japan daw, they could hardly produce 70,000 heads of Wagyu sa kanila. Eh, doon lang sa kanila, kulang na yun eh. I-divide mo sa 365 days, isa na lang ang patayin mo. Oo. Ilang years lang yun. Sa Japan lang yun, Kaya nga po. Ayan. Yung Wagyu kasi, ang yung pinakakain nila dyan, mga grapes, fruit, orange, tapos minamasahe pa yan. Tapos ang mga inom niyan, yung mga grape wine, yung mga, talagang Oo. kaya naging, Yayamanin po. kaya nga sabi nga nila, very healthy, Wagyu. Ngayon, nabalitaan nga ko, meron daw siyang baka na Wagyu eh. Ibig sabihin, breed na yung Wagyu. Pero how true is that? Yun. Actually, it's more of sabi nga natin, what you eat is what you are. Kung ano pinakain mo, hindi yung... Siguro, sa akin personal opinion ko, siguro kahit anong breed ng baka, ay pwede nating ituring siyang Wagyu, depende sa pag-alaga. Basta may ganang quality ng meat. Oo. Marbling ang medyo tawag yan, di ba? Kaya nga. Yung... So, yan. Thank you sa mga photo source natin. Yes. At dahil sa karne po yan, nag-aalaga kayo, minsan syempre maghahanda kayo, kakain kayo, bumibili kayo. Ano ang sustansyang meron dyan? Okay. Oo. Ayan. Sige. Ground beef, 85%. Lean meat, 15% fat. Boiled amount broiled amount per 100 grams is 250 calories. Percentage of daily value, total fat 15 grams, which is 23%. Saturated fat of Meron 6 siyang saturated yes, fat. Saturated fat na 6 grams is 30%. Polyunsaturated fat 0.5 grams. Monounsaturated fat 7 grams. Trans fat 1.1 grams. Cholesterol sa 90 milligrams is 30%. Sodium, 72 milligrams, 3%. Potassium, 318 milligrams, 9%. Oh, mataas pala yung potassium niya. Oo. Meron siyang total carbohydrate, 0G. 0 grams. 0%. Ba? Dietary fiber, 0 grams or less, 0%. Siyempre. Sugar? 0. Protein, sa 26 grams, mayroon tayong 52%. Galing, Vitamin A, 0. Vitamin C, 0. Calcium, 1%. Iron, 14%. Vitamin D, 1%. Vitamin B6, 20%. Cobalamin, 43%. Magnesium, 5%. Percent daily values are based on 2,000 calorie diet. Your daily values are
may be higher or lower depending on your calorie needs. Ayun. So nakita natin na masustansya ang baka, pero wala siyang wala siyang yan? Vitamin A, wala. Yes. Wala. Vitamin A is para sa Ice. sa mata. Good for the eyes. Oo. Wala rin siyang sugar. Fiber, 0 rin. Oo, cholesterol 90 milligrams is 30%. Medyo mataas. Kaya, Sodium, mataas din, hindi, 3%, of course. Okay, so nakita po ninyo yung nutritional facts or value ng karne ng baka. Yes. So ngayon, dahil natin dito tayo sa pag-aalaga, kailangan nating alamin kung paano tayo kikita sa patabaing Ito, baka. marami nang excited. Oo. Usapang kita na Yan. Umikot lang tayo sandali pero babalikan natin siya. Kasi okay. siya ang kailangan talaga natin dito. May tanong tayo dito, may sikreto kaya kung bakit mas maganda ang kita ng iba na nagpapatabaing baka. Kasi mamaya papakita rin natin, meron tayong sample ng tao na kaibigan natin na nag-share ng kanyang datos. In fact, nandiyan na siya, ma'am. Good morning, sir. Andyan Sir na ba? Bryden. Good morning po. Andyan na pala si Sir okay. Bryden. One of the early birds. Yes, Sir Bryden, thank you so much for sharing the infos. Okay, Sir WBA, tanungin ka namin. Sa pag-aalaga po ng baka, ano yung mga importanteng dapat taglayin ng isang tao magpapasya na dito ko sa patabayan, hindi ako sa pagatasin? Well, number one, passion. Gusto mo. Passion. Tapos, alam mo rin kung ano yung market. Kasi kung alam mong market, alam mo na magandang kita rito, mapipilitan ka na mag-alaga kasi may excite ka eh. Diba? Kalimitan naman ganun eh. Kung alam mong kikita ka, miski hindi mo nga passion maganda kita, mapipilitan ka alagaan dahil miski nahihirapan ka, makakalimutan mo hirap dahil kikita ka na maganda. Yun. Ano pa po? From the point of view of a Yes. businessman, Yes. pero kung halimbawa, meron din naman mga tao na gusto lang nilang mag-alaga o minsan yung suntok sa ban kung tawagin nila, yung alahula, alachamba, Oo, try ko mag-alaga sila, ganun, tapos sabi kasi ni maganda raw kita, tapos ngayon nung nakapag-alaga, hindi niya alam kung sa ibebenta, kung paano siya kikita na maganda roon. O tapos yung iba naman, makikita mo may mga nagpapate ng cattle na isinusuga lang katuwiran, wala akong gastos. Okay. So mga minsan 8 buwan yata yan, 8 buwan, ang mahigit 1 taon. Yung iba naman nakakulong na. Pero gumagastos sila sa sa cattle feeds, yung feed concentrate sila gumagawa. So kung negosyante ka, mas maganda 'yon. Ngayon kung kumbaga hindi wala kang pakialam sa panahon, hindi ka naman parang aasahan mo lang, meron kang aanihin na okay na lang. Depende sa tao kung ano yung purpose nila. Pero kung sir, halimbawa, nagsisimula pa lang, budget niya kasya lang para sa isa, paano siya mag-start? O anong advice niyo, sir? Well, number one, talagang very limited yung kanyang financial capability. Pero gusto niya Gusto niya. So, nakabili siya ng baka, napayat, o kaya nakahingi siya o nakautang, may nagpaalaga sa kanya, kailangan ng puhunan mo diyan sipag. 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 Dahil wala ka naman pera eh. Anong gagawin mo? Di kailangan magsipag ka. Pumunta ka, maghanap ka ng mga damo, yung cut and carry, dadalhin mo doon sa dadalhin mo yung baka, may susuga mo doon. Pero wag mo iwanan. Wag mo ba? Dahil pagdating mo, baka tali na lang ang maabutan mo ron. Nakalata na pala. Merong iba naman bababait, talik, iniiwanan yung ulo, tsaka yung mga laman loob. Pasensya na pare, ito lang ang pwede ko i-ano sa'yo. Pero mapapagkasya mo yan. yung mga ganon. Yes, sir. Definitely, kapag wala kang pera, ang ano mo na lang, sipag, at saka yung, sabi nga natin, Dedikasyon honesty and sincerity, yung dedication. Ayun, kasi yun lang ang pwede mong puhunan eh. Ay, kailangan din siguro madiskarte ka. Kasi baka time na lang pagbebenta, wala ka pa nakikitang market. Hindi, yun nga, yung kasama sa yung pagkasipag tsaka diskarte. Pero dahil siyempre, bago ka pa lang, hindi mo lang. So, magtanong-tanong ka. Ayun, ganun. Alamin mo habang pinalalaki mo yung alaga mong baka. Okay. Aral-aral din pag may time, no? Oo. Mas konting puhunan para sa patabain kaysa sa inahin? Pagatasin, I mean? Hindi rin. Depende kung isusuga mo.
ang puhunan mo talaga diyan sipag eh. Sipag lang. Oh, kasi kung may pagatasin ka ng anak, isusugan mo rin, kukunan mo rin ng mga damo yun eh. Na patabain ganun din. 'Di ba? Not unless talagang may pera ka, pero mabawi mo yon kung sa point of view ng yung cattle fattening. Yes. Normally po ba ay gaano ang ibinibigat standard nadadagdag sa timbang kada araw ng pinapatabang baka? Dito sa Pilipinas, normally, mga kalahating kilo hanggang 800 grams lang per day. Malaki na yun. Ang initial weight nun is 275 kilos. Sa mga studies, kasi syempre, sa Pilipinas kasi, lang sila damulan lang damo. Hindi katulad sa ibang bansa, nakakakuha sila ng 6 kilos daily. Oh, yes. Yan. Ay pang kumain, may FMD pa. So, in short na, in 1 week time, on the average, tumimbang siya ng 2.5 kilos a day. Nung kinumpute, kaya tinawag nga sabi niya sa akin, engineer, what do you think is the average daily gain of this cattle? Opo. Hindi ko alam, first time ko nun eh. Opo. Sa baboy, alam ko noon, nakakapag tayo more than 1 kilo a day. Then sabi ko, in-imagine ko, ilan yung baboy na mailalagay ko sa katawan. Sabi ko, nung in-imagine ko, mga 5. Sabi ko, more or less 5 kilos a day. Sabi ko, why? Sabi niya sa akin, I couldn't believe it because based on record from the 1 week when we started this, it gained on an average of 2.5 kilos per day. That never happens to... Anong lahi po ng yan? Ay, malalaki yun. Malalaki? Oo. Kasi, yun yung mga cattle fattening from Australia, binabiyahin nilang barge dito. Tapos sa Batangas nila, ngayon, meron na talagang mga magagandang klase, no? Yes. Iba-iba na ang ngayon. Yun. So, sabi niya sa akin noon, you know what, engineer, in Australia, if you attain 800 grams a day, you're the best. Baka late na sila. If you make about 500 grams a day, you're good already. Kaya maybe hindi ko naman yung sinasabi mo, no? Hindi, lang po naman yun, according to sa studies. Walang personalan, ha? Okay lang po. Hindi kasi nga, iba-iba na nga ang baka ngayon. Meron ng malalaki na breed at meron ng talagang mga, tawag doon, sir? Mga inano na baka. Teka, sandali lang. Kailan mo kinuha yung information? Tatlong recently lang. Yes po. Maring tama yan. Kasi ang akin, kasi marami ng bago ngayon. Mahalata edad ko to. Malalaman ng mga netizen na 35 na ako eh. Kasi that was way back mga 25 years ago. Yes. Kasi marami na kasing... Hindi, saka iba na kasi yung mga breed na yun eh. So, mga crossbreed, mga upgrading breed na kasi yung ginagamit nila. Mas maganda nga yung meat production, meat quality. Ini-improve na yun. Ini-improve na rin talaga. Anyway, may surprise pa rin sa listeners natin kasi nga, only in the Philippines to na nagagawa natin. Miski laban natin sa ibang bansa yan. Okay. Ilalaban ko pa rin to. Ibig sabihin, kung nung araw, sa ordinaryo mga breed pa noon although yun ay mga crossbreed na, compared sa latest ngayon, marami mga pagbabago sa henerasyon na ng pag-aalaga niyan, ano ba tawag yung mga genes nila? Yes, so yung genetics. Hindi ko kasi alam tawag. So, maaaring kung noon nag-improve ng gusto, lalo na ngayon. Oo. Mas maganda siguro ngayon pag ginamit yan. Yun yung sinasabi natin. As we go along, we have to keep pace do sa mga technologies. Kundi maiiwanan tayo. Katulad nung that time na nung kami nag-experiment ni Mr. Simon yun eh. Opo. I forgot his family name. Yun yung data namin noon. Opo. Na nakuha. Hindi siya makapaniwala. Ngayon, dahil marami nang ginagawa ang mga tao, mga innovation, to improve. Yung 2.5, ordinaryo na lang. Diba? But if they can make it 2.5 with the technology, wala pang technology yun. Oo. I'm sure, mas higit pa doon. Makakagawa ng mas malaking pagbabago. Yes, so, improvement. Mas, actually, ang cattle, tingin ko, sa laki no, kasi pag mas malaking configuration ng katawan ng isang species siyempre mas malaki yung room for expansion, yung cells regeneration. Ako ang ko kasi 2.5 yung ngayon average, pero maganda na yun based on record.
Ako, yung Sa karaniwang baka natin ngayon, baka hindi nagagawa yun. Yung more than 5 kilos Na. a day, hindi imposible. Gawa ng, hindi ko lang kinumpute eh. O ilang porsyento kasi yan, yung those days, starting from 250, after 1.5 months, tumimbang yung baka ng 800 kilos. So, i-minus natin, i-divide natin, makukuha natin yung average daily gain. No? Oh. Di ba, habang nag-uusap ko, computing ko. Yes. Tapos, Miss Ana, yung sinasabi mo, sa mga new gen na, na breed na yan, ilan? 6 kilos? 6 kilos, approximate po yan. Ano-ano mga pinapakain doon? Naglalagay sila syempre ng mga concentrate, hindi basta hindi meron. basta Yes, grass. combination. Yung grass na pinapakain nila dito, nila, sila yung mismong nagtatanim. So may mga kanya-kanya na grass, Yes. may legumes, Oo. may concentrate. So meron silang rotation ng pagkain. Hindi basta sa fattening, sa Talagang dairy. tinutukan nila, Iba-ibang concentrate at saka grass yung kanilang combination na binibigay. Madagdag ko lang may factor din siguro yung sinasabi sa Batangas kasi may mga gumagawa dito yung sapak method o yung force Yes, feeding oo. method. So, Baka ini-impose supak. nila yung ganitong sistema sa mga alaga nila. Kaya Yes. nare-reach talaga yung ganong klaseng daily weight gain. Doon sa experiments na studies na nabasa ni Miss Ana, yan ba ay yan yung parang sa alam mo, yes. yan na yung pinakamataas na dalawa. Pataas na yan. So, Pinakamataas. approximate yan yung pinakamalalaking farm sa ibang bansa na ang kanilang farming is hindi lang dairy. Sila yung mismo nagkakatay at nilalagay sa mga groceries. Oh. Yan yun. So, Oo. na-improvise. So, yun Wala na- bang tawag ng beef na yan? O anong beef yan? yan yung napakita Angus. natin kanina. Wagyu. Wagyu. Yan. Saka Yan iba-ibang na- mga saliwa. Parang malaki na market ng Wagyu ngayon. Oo, mga Brahmans. Yung mga Oo, Brahmans sa malalaki. Usually, Brahman bull. oo, yan yung mga nakikita natin sa mga, yung auction sa Batangas. Mga native sa Brahman. Ayun. Yan. Yeah. Actually, nung kinumpit ko, uma-average ng 12.2 Wow. kilos per day. Oh, Ayun. Pero yan yung yung Yes. way back mga Yes. 25 years ago. Na ngayon iba na yung mga breed. Maybe we mas can lalo attain more. tuloy. Oo, pero Oo. eto, cattle feeds ang pinakakain dito. Cattle feeds. Cattle feeds. Ayun. So, anyway. So yun, at least nakita natin kung kayo mag-aalaga mga viewers, mga friends natin ng baka, dapat matarget nyo yung ganon. Kasi pag hindi nila nagawa yon, lalabas na mas matagal ang pagpapatining. Oo. Sabi nga ni Mr. WBA, yung 800 na average daily gain, ano na yon, approximate na yon, hindi sa Pilipinas, hindi na halos nakukuha yung mga ganong kilos. Siguro ng panahon na yun, medyo mababa pa yung concentrates with Hindi pa kasi uso mga Di ba? panahon. Oo. Hindi, miski halimbawa nga tumaas kasi sa totoo, ito aminin ko na, pero kasi nga tong company nito, technology, may advocacy, may mission, kaya hindi ko nagagawa siguro. When I was into this, nung nasa agriculture na ako, isang plano ko, yung sa cattle, yun yung pasukan ko, cattle fattening. And then, since yung farm ay nasa Batangas, sabi ko, mas madali sa akin kasi pwede kong from Australia, kukuha ko ng mga baka doon kasi mura lang ang baka sa Australia. Bawi ka pa rin, ibabarge yun dito bagsak sa pier sa Batangas. Oo. Mas malapit na sa akin. And then, yun, gagawa kami ng concentrate ni Ana. Opo. Kumbaga, nasasarilinin ko na. Kita mo, napakadamot ko, no? Kasi nahirapan akong mag-convince sa tao, eh. It's not me really na gusto ko silang convince, but it's more of gusto kong sila yung kumita, hindi ako. Opo. It's more of para sa akin yung bang pag nakita niya, sigurado magtatanong kayo, kung paano ko nagawa. Bumagsak yung presyo ng baka, katulad sa baboy, nakangiti pa rin ako. Sinasabi ko sa kanya, kasi merong sikreto. So, tinuturo ko naman yung sikreto sa inyo. Ayaw nyo naman maniwala. Ayan na nga. Diba, So, yun. Actually, plano ko noon yan. At saka kasi malapit din yung auction doon sa akin, yung Batangas. Padre, Sabi ko, mamimili ako dito ng mga bakang maliliit, mga payat. Mura lang nakukuha doon. Parang 12,000 lang ba? Ganon? May mga 12. O, 12,000. Medyo 15. bata siguro yun. Kasi Bata itong pa. si Bryden, February lang niya kinuha to. Ayan. Mamaya, pipicture natin, 30,000 na ito. Yan. Mga So, ilang yun, yung issue? 12, yung mga
12,000, mura na yun, ano? Mura Sabihin po ko talaga. mag-spend na ako ng, at sabihin mo ng hindi pa maganda breed noon o Opo. cross-breed lang. Kayang-kaya kong patabiin yun. Hindi bali nang gumastos ako sa concentrate. Kasi nga, kita mo naman yung feed conversion Kikita ka naman ratio. eh. Kasi ang alam ko, kinakain ng isang baka sa isang araw, parang 15 kilos ba? Depende po sa sa weight. Yes. Yung Katawan. weight, ita-times mo sa 3%. Ah, Bawa, 250 times 3%. Magkano yun? Ilan? 15. 75 kilos. Oh, yan. Sige. 250 times 0.03. Ano na, 250 Opo. times 0.03. 3. Yan. Ayan. 7.5 kilos. Yeah, yan. At Magkano cattle feeds ngayon? may nabibili tayong 17 to 25 pesos. Depende po sa brand. 70, Ayan, sabihin mo lang example yung, ko. sabihin mo ng 18, sabihin mo ng 18 pesos. So, 135 ang pakain mo sa baka sa isang araw. Kung yung baka tumimbang ng halimbawa, 2.5 na lang. Dahil mahinang klase ito, 2.5 kilos. Magkano ang live weight ng baka ngayon? Live weight. Kasi ang live weight kasi, di ba, approximate eyeball estimate Eyeball lang. lang. Eyeball Eyeball lang. estimate po. Hindi, oo nga. Pero, ibig sabihin, per kilo, halimbawa, by weight nila, more or less, 280 kasi, katay na eh, no? Katay na. So, 100 mga... 100... Nasa 115 pesos per kilo. 150? 115. 115? Per Parang kilo ng mamula baka? na. Live weight. Hindi, live weight. Apakamura ka pareho lang ng baboy. Oo. Hindi, mas mahal lang ang baka. Mas mahal ang baka. Approximate mga 150. Hindi. Alam ko nasa, magkano ba yung katay na? Kasi pag nabili namin sa palengke, 300, 350 sa palengke. 400, isang kilo. Pagpalagay mo yung kalahati mo lang no, ng mga... Say mo ng 200 Sa amin, na lang. 300, Let's say lang 200 pesos yung live weight rice. So, meron kang 500. I-minus mo yung pinakain mong 135. O di may 370. 365 pesos 65. na matitira sa'yo. Mhm. Diba? Oh. Mas malaki ang kita sa baka. Ayun. Ito nga, alahula pa tayo dito. Pero alam ko mahal ang kasi that time, nung nag-uusap kami ni engineer, sabi ko, engineer, ang nilagay natin inclusion rate niyan parang 10 kasi hindi ba kayo nalugi sa ano? Sabi niya, mahina ka talaga sa negosyo, engineer ka pa naman. Palagay mo, kukuha ng atobi sa'yo kung hindi ako kumita. Nagulat nga kami, pati ako nagulat, hindi kami makapanagbero mo, 800 kilos. 250. Magkano ang live weight ng baka? Baliwala yung additional cost namin na technology, yung atobi na nilagay namin sa feed concentrate. Yun. So, sulit. Kaya doon ako nagkameron ng idea. Tapos, yung lasa ng meat niya, masarap. Ibang klase. Walang anggo. Walang anggo. Tsaka yung fats niya, di ba yung sebo niyan, ginagamit ko ng pantakip pag nabubutas yung barko dyan eh. Hindi, totoo yung beef talo. Matindi yung pag tumigas eh. Ay, makikita mo, iba yun yung katulad sa baboy na pag inugasan mo, nawawala ka agad. So, hindi babara sa ugat natin yan. Oo. Ito sa ating mga viewers, baka may idea kayo kung magkano ngayon ang live weight ng price ng karne ng baka. Sa lugar nila. Sa lugar ninyo. Oo, iba-iba kasi yung Saka, price. magkano ngayon ang Sa bilihan inyo. sa palengke Sa inyo. nyo? Kasi sa palengke sa amin talaga 300 to 350 lang. Hindi umabot ng 400. Ganon? Grocery Baka, na. Depende sa Blooming area. treat yan. Blooming treat. o baka double dead yan. Hindi po. Blooming treat at balintawak. Yan. Alam mo naman yung karning kabayo kalabaw. Madaling tignan yan. Kaysa sa, mahirap nga explain dito. Paano mo malalaman kung kalabaw? Ay, iba po yung sa hibla yan eh. Sa mga hibla-hibla Mas po. matataba siya, mas Hindi maninipis. po, meron yung parang direksyon. Ganon. Yung sa direksyon ng Ng muscle. nung hibla, nung fiber, nung Meat. Ng meat. Bukod doon, Oh. bukod doon. Mas Maitim ang karne ng kalabaw. Kasi Maitim. minsan napipeke na sa Okay lang pagkulay. maitim yung karne, wag lang yung buto. Oo, ayun. ano pa? Paano mo ba lalaman kung... Kasi sabi ko nga sa inyo, pati nga yung kambing nakakain kami, karne ng At saka yung sa magandang Bulacan. karne ng kulay ng baka is cherry red daw. ano yung hibla ng karne na pino? Pino? Oo. Baboy? Ano? Hindi. 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 Baka parang pusa po ba yun? Tapa? Hindi. Ano? What? Hindi. For education na lang nun sa tao yun. Okay. Pino. Oo, yung minsan may pinong-pino. May mga salbahe talaga na minsan Oo.
Try po kaya natin. Oo. Ito kaya. Anyway, so yun ang ADG. You have to target na magkaroon ng pagbigat ang inaalagaan mong patabaing baka ng at least man lang, sana Mga 800 grams. sana. Oo. Kapag hindi nyo Conservative na na-attain yan. yun, medyo ayusin nyo yung nutrition. Oo. At, kasi yun ang buhay mo patabain nga. Alam naman hindi tumataba yung baka. Ako, ayusin mo yung katawan ng hayop mo kasi miski magandang nutrition, hindi naman maiko-convert. Ay, of course. Wala. That's another thing. Mahina yung nutrition, naiko-convert niya, efficient siya, bibigat pa rin yan. Dan, sinubukan namin yan sa baboy, yung sa darak. Yung darak lang, yung baboy na darak lang na walang atobi, talagang napakabagal. Pero yung baboy na may atobi, pero pareho silang daraka, mas bumibilis siyang bumigat-bigat, tsaka mas malaki ng konti yung difference. Kasi mahalaga yung tumatanggap ng nutrisyon na Yes, dapat yung efficient. utilization. Yes, mas na-absorb. Okay. So, ayan po, pag may tanong kayo, i-post nyo agad ngayon para mabasa namin. And of course, kung meron din kayong message na pwedeng ma-impart sa amin, sa discussion, let us know. Yes. Para kailangan yun. Ito ano natin to Yan. Isa sa pwedeng pagkakitaan din Oo. yan. Ay, manure. Yung cattle manure. Latest yan, 200 pesos. Pesos? Wow. Mahal, ano? Sinasama sa itlog? Ay, ikaw nga mangolekta niya pag hindi. Hindi ba sinasama sa itlog yan? Yun yung kino-coat? Then, nung maliliit kasi kami, sabi nung aming kasambahay, di ba pag nagtotorta ng talong, sabi niya, may kasama yan yung ano ng manok. Yung dumiro ng manok. Bahay yung aming kasambahay. Okay. So, ayan, binigyan lang namin kayo idea kasi baka makalimutan nyo pati yung pupo o dumi ng kambing na baka natatapakan nyo sa bukid. No, pag napunta kayo sa Parang, Pilapil. alam mo, pag na-dry siya, parang ensimada, di ba? No. Hindi kasi Sabi nung lasing cake daw. Hindi, nakakita kasi ako nung bata ko. Okay, so yan pwede nyo pagkakitaan. At the same time, fertilizer sa inyo. Tama. So, punta na tayo sa mismong paano ba ang pag-alaga ng patabaing baka. Ayan. Una-una sa lahat, ito po yan. Mahalagang bagay na kailangan sa negosyo ng pagpapataba ng baka. Tamang lugar para lagyan ng pabahay. Pagbili ng baka na mura lang, syempre. Pagpapakain ng maayos at ibenta ng tamang panahon. Yun. Ito po ang sample ng mga ginagawa nila na shade, silungan, pakawalaan ng baka. Ito pinakasimple. Yan. At madami niyan sa Pilipinas. Oo. Parang malaking lote. Parang abangan lang ng jeep. Waiting shed pala. Ay, pinakamalaki. Yan. Tapos Ito ito. naman yung may feed concentrate. Meron dito O may sa silage. Pilipinas, mga farm natin, feedlots. Pero iba yung breed na, no? Tignan mo, ibang breed yan. Sa mga ibang bansa, breed yan. Oo. Kambing. Oo. Yan yung mga babalahibo. Yung nasa taas, Sir Dave, pakituro nga. Ito po. Nasa taas yan. Alam nyo, kaya namin ginamit yan para makita nyo na dapat may kanya-kanyang division ng bawat ulo. Bang. Oo. Para talagang kita mo, helera yan. At more or less 55 centimeters dapat ang lapad ng bawat hiwa or yung division. Around 12 to 14 inches yung division. Yes, Oo. yes. Para ma-maximize kasi nila yung feeder nila, pag napansin nyo yung spacing, dikit-dikit sila, pero nakakakain sila ng tama. Kasi babagayan mo yung lahi ng baka malalaki ang balakang, di mas lakihan mo pa. Adjust na lang din. Alright, so yan po yung ideya lamang. Ngayon po, dito naman sa ating patungkol pa rin sa housing and spacing. Patining operation, ang baka ay mas mainam na paglaanan ng individual stalls na may sukat na espasyo ng mga 1.5 meter by 4.5 meter per head. Isang stall, isang hayop sa buong panahon ng pagpapalaki o pagpapataba sa baka. The shed is built 3 meters high to allow good ventilation. Maaring gumamit ng kawayan, ipil-ipil o kahoy na lumber para magsilbing frame sa bubong ay maaring gumamit ng pugon o kaya ay nipa or galvanisadong iron roofing. What do you say about that? Pwede nyong i-correct, pwede nyong... Hindi, sa akin,
Dagdagan. Sa akin, okay yan kasi subok na rin naman nila yan otherwise, hindi naman nila yaano yun dyan Tsaka ako, mas tingin ko, mas practical yung ginawa nila kaysa yung halo-halo sila, may brasuhan yung katulad yung kanina, yung Opo, combo, opo. yung parang shed ng jeep. Oh, marami kasi ngayon na nakikita rin natin sa Facebook na pinopost sila na meron silang mga pinopost pa nila yung certificate na sila ay para bang acknowledge na sila ng mga authorities na sila ay mga small feedlot na nag-aalaga ng baka. Ganun ang sistema nila. Pero ma'am, pansin nyo sa images na pinost natin kanina, mas marami na rin gumagamit ngayon na gumagawa ng shed, pero yung flooring sementado. Oo. Para mas stable, mas madali rin linisin para sa mga nangangalaga. Yes. Actually, yung ibang grupo po ng mga, yung cattle club, parang gano'n ng sa ating bansa, ang nire-recommenda nila, either sementado or lagyan mo ng buhangin. Kasi ayaw nila yung magpuputik ang baka. Sino? Yung baka o yung may-ari? Ay, hindi, yung baka. Kasi higa sila, kailangan sementado daw. Or buhanginan. Hindi ko nakikita ang baka yung Nahiga. Baka umihiga kasi pag natutulog. Baka kasi yung lugar nila ay Nahiga po. Hindi, nakaganon sila. Baka? Yes, nakabakli yung nila. Nakita ko, kung matulog sila, nakapikit. Pero hindi nakahiga. Nakita ko, sir. Or sa iba yung flooring kaya yung nilalagay. Pwede rin yan, para mas malamig-lamig. Actually, ang baka, miski nasa city ka, mag-alaga ka. Kasi wala naman nangangamoy dyan, hindi mabaho. Lalo ko nung hindi naman sa lalo ko may technology. Parang yung kunin mo yung, maganda talaga kasama na yung ihi nila. Napakaganda fertilizer. May ihi ba sila? Oo. Oo, daming ihinan. Tako sa tubig ang Tabo, Hindi ba pinakita nga sa internet na Ang dami. Tapos ihilamos mo, no? Ano yung ihi ng baka? Bakit inihilam mo? Hindi, kunyari po. Sa sa ngayon, dami. di ba po, medyo tayo ng tubig, shortage tayo. Mas pala yung mga kaibigan natin sa Metro Manila. Lagyan nila ng gripo para pag bibuksan ng gano'n, sasaran. Hindi, nakita natin sa Facebook lang po Diba? yun. Na parang nila. Joke lang po yun. Culture. Parang gano'n. And then, so, ito ho ay dapat din natin para sa mga baguhan lang. Yan, inaabot lang ng 100 to 180 days para patabay ng baka at pabuti ng 275 to 325 kilo para pwede na itong katayin. Ayan, medyo mababa. Yes. 6 months din. Pero yung iba kasi na yung talagang pinapagala lang nila yung baka na tagal, yung iba umabot taon. 2 taon. Bago matin yung 200 to 300. Diba? Nag-aalaga ng baka to Oo. Hindi, tsaka lalo ngayon, tag-init, Nung last year na problema ganyan sa Batangas, Opo. yung talagang walang yung damo. Yung isang kaibigan ko, yung 1:5, binigyan ko yan, subukan mo kung ipakain. Kinain nung baka. Tapos tapos yung yung baka tumaba nun. Sabi ko, kinain nga, tumaba ba? Nawala ho yung sa mga buto-buto Oh. Yan. Kaya yan, alam nyo yung mga farmers natin, minsan Pwede. out of carelessness. Yes. Or curiosity. Curiosity. Na maraming nagagawa pala yung 1:5. Pag pupuntahan din naman naming lahat yan katulad meron din yung sa itik, ginamit niya rin. Well, sa native, subok natin yan. Ang isang naman namin ni Ana is yung sa puting manok, yung broiler. Titingnan namin kasi mapili ito Opo. Bahala ko nga gumawa ng video na yung puting manok ayaw kainin yung 1:5, binilitan ng parang nakita niyo ayaw kainin. Basta kainin. Oo. Pero yung sinasabi ni Sir WBA, siguro mga 3 linggo ko sunod-sunod na pinuntahan yung baka yun. Yes. Pag napansin niyo yung may bandang sa may pelvic areas, may puwetan banda, di ba matutulis yung buto doon? Lahat ng madadaanan kong baka na drought kasi talaga El Niño yung wala makain, palaki na palaki yung buto. Yung buto ang lumalaki, hindi yung baka. Samantala yung sumubok at binigyan ni Sir WBA nung 1:5 ng pambaboy, yung hog budget meals, na yung pambaka na to, yung katulad ng 1:5 na pambaboy, meron ng tinetest para sa baka, nawawala yung buto, lumiliit. Kumbaga, nag-e-expand na yung laman. So, alam mo, tumataba. Ang tinatanong nga sila ng tao, anong brand yan?
tinatanong kasi kung anong pinapakain nila siya lang may kinakain maayos-ayos, tapos maikli na yung tali, hindi mo kailangan lumayo masyado para pakainin yung baka mo. So sabi, wala pa pong brand. Under testing pa po yan. What is in 1:5 hog budget feeds na pwede siyang, na gusto rin niyang kainin ng baka? Kasi yung sa atin is palatability yung palatable yun siya, pati lalo na yung amoy. Amoy. Ang baka ganon. Ayan. Yung sa mga curious po, yung amoy po ng 1:5, alam niyo po yung latik, yung nilalagay sa suman, parang ganun po, close to that yung amoy. Manamis na Mabango. Manamis-namis. Mabango siya. Ngayon, yes. Kaya yung albawa, yung katunda naamoy ng nung baka na kinakain niya, kaya mag-iikat-ikat kayo, huwag kang lalapit sa baka. At Kung mabango pag ka. naamoy kayo, baka kainin kayo. Kaya pala, nilapitan ako ng dati. Dahil amoy latik kayo. Amoy ako yung taklob. Ano yung taklo bro? Yung asukal ng matigas sa Yung galas. matamis. Yung hindi. Kung ba ito yung malaki? Yung merong Baon, di ba may binubuo strap yung sugar cane na Pula po? pulot? tapos yung meron, napatigas? Ano yan? meron parang Ang tawag tape nga na doon? kulay-pula yung Japanese Ilalagay tape. yan doon sa ano. Sa puhol. May tawag na sa bagay pag bumibili Sige, kayo, mamaya. Iisipin ko check yan. daw, Yung sundot ko lang. Yun! Iba pa yun. Mas maliliit. Iba pa yun. Ito yung, actually, di ba? kapag Meron pa ba na nabibili? Yes, sa Pangasinan, pag nagpunta ka sa sugarcane na milling nila, meron doon naghahalo. Actually, kalabaw nga lang pala yun. Umiikot-ikot. Para kinakatas yung tubo. Ngayon, pag kinatas yan, tumutulo sa kawan na Oo. malaki. Malaki siya. Malaki pa doon sa isang pizza na bilog. Tapos, kumukulo siya kasalukuyan. So, nahahalo din yon yung pulot. Tapos May tawag dyan eh. yung bumubula sa Oo, may ibabaw, tawag yun ang dyan. pinaka-reject eh. Oo. Yun ang kinukuha nila, lagay sa bao. Tapos pinapatigas sila. Oo. Yun ba So, yun? yun yung taklob. Masarap yun ilagay yun doon sa pag naggagawa ka ng coco jam. Yan ang nilalagay. Yes. Ang ginagamit nila doon yung kalabaw para ikutin. Yung pangat. pong panggiling na parang kahoy lang yun na ano eh. Nakakita ko na nga, hindi Niikot yun, ikot na ikot. Ako nakakita ng ganyan, pero hindi kalabaw ginamit. Motorsiklo. Oo. Pwede. Para mabilis. Hindi, nakita ko lang sa internet yun. Sa Thailand yata. Okay, so kung sakali po, pwede kayo mag-experiment 1:5, pandagdag nyo sa pagkain para makamenos kayo. Para mas kumita, no? Ngayon, meron din tayong mga kababayan minsan na may mga tanim na rin na ingredients ng feeds or raw mat. Sabi nga ni Miss Ana, ano ang pwede mong ipayo sa kanila, Miss Ana, sa pagdating sa pagkain? Ayan, syempre yun lagi natin iisipin yung magandang nutrisyon para sa mga alaga natin. Hindi lang tayo magbibigay nung tamang damo. Titinan din natin yung quality ng damo yung nabibigay. Kasi mas marami na ngayon na, lalo na ngayon tag-init. And then talaga, ina-advise natin na magbigay sila ng concentrate. Ayan. Ito yung sample ng formulation na hiningi sa company. Ayan. Base doon sa materialis na meron sila. Sample lang po yan. Kung ano yung meron sa inyo, sabihin nyo rin po para ma-formulate. Ayan, so sample feed formulation with Attovy and NBM for cattle. So for feed concentrate, Copra Mills 29.50 kilograms, Rice Bran 19 kilograms, salt is 500 grams, NBM 500 grams, and Attovy is 500 grams for a total of 50 kilos. Ayan. And for feed concentrate, another sample feed po ng feed concentrate. formulation ng feed concentrate. Yellow corn, 2.1 kilos. At darak, 7 kilos. Molasses, 600 grams. NBM, 100 grams. Attovy, 200 grams. For a total of 10 kilos. Yeah. Depende ito kung anong available na raw material. Yes. Oo. Sample Yan. lang po yan. Sample lang Yung yan. yung una nasa lip, wala kang cost per 50 kilogram per kilo. Yan po kasi opo. kinopia lang natin sa mismong ipinaward doon Yes. sa tao. Yan yung price po na depende doon sa price ng kanilang makukuha. Pero So, yung approximate magkano per kilo nila? ano po yan, medyo mataas ang konti na mga sa 21 to 22 pesos Yung per nasa kilo lip. yan. Mura na rin. Opo. Oo. Ayan. Pero itong sa'yo, ano lang? Ito, mas mura po ito, yung feed, yung may yellow corn. So, mura ng ang corn. Yan po, hindi tataas ng 18 pesos approximate. Kasi mura lang yung mga sangkap niya. Yes, oo. Yung darak, kung marami kang nakukuha ng darak, pero ngayon ang darak hindi na nahihingi, nabibili na. Oo. Tapos yung mo na yan
10 kilos. Ano ang nagpamahal sa feed concentrate na nasa 1? Yung 50 Copra kilos. o yung Rice bran. rice bran? Ang mahal ngayon ng kopre, nasa mahal 15 ang pesos. Halos kapareho na ng presyo ng yellow corn. Naghirap ngayon kasi ng kopra, palyat. Naghirap ngayon, itong mga panahon ngayon. Yes po. Ngayon? Opo. Kasi nag-e-export pa tayo dito, kulang eh. Hindi po, yung sinabi natin nung nakaraan na ang mura ngayon ng coco oil po eh. So, puproduce lang yung mga company pag kailangan. So, tumatambak yung kopra, wala silang byproduct ng kopra. Ngayon, Kaya kukunin mahal. ng ibang bansa yung mga production natin dito. Hindi, Dahil sa kasunduan lately, ay yun. na ang So, production ng nyog ay nakikita niyo pero ang Oo nga, in nga mahirap eh. Well, negosyo kasi siyempre kung ang producer na ako ay yung oil miller ako, tapos yung nag-ano yung mga desiccated coconut na yan. Meron kumuha sa kanyang importer, ibang countries, mas mataas. Definitely, Bibigay mo. ibebenta ko talaga. Ang Para may sure bebenta ko sa buyer. local, yung mga reject na ayaw nilang kunin. Ganun ang kalimit na nangyari. Tapos, pag out of stocks na tayo, wala tayo, ang gagawin natin, umi-import din naman tayo sa ibang bansa. Oo. kaya ngayon mga nagkokopras na iyak, gawa ng dati, ang kinukuha sa kanila 25, 28, inaabot pa ng 30, ngayon 14 pesos lang. Ngayon, Oo. Saklap. Saklap nga. dapat ang mga Pilipino matuto sila ngayon magprito ng magprito. Para madaling Hindi, maubos kung, ang oil. kung meron silang mga tanim na nyog at nakakapag-produce sila ng kopra, maganda, mag-alaga na kayo para hindi na kayo bibili ng pangpakain. Pwede. Mas mura. Pwede naman. Oo. Di ba ganun lang naman, mga negosyante nga dito sa bansa natin eh. Pag ito product nila, kung ano yung sangkap niya, yun din ang company nila. Para umiikot lang ang pera. Hindi, totoo yun. Kasi minsan may ugali tayong Pilipino na ayaw nating mahirapan. Pero sa ibang bansa, nagpapakaalila tayo. Tapos yung kinikita natin doon, tsaka dito, sa totoo, mas maganda pa yung kikitain mo rito eh. Kesa yung naandong ka eh. Minsan hindi lang nila naiisip yun eh. Gawa na, siyempre yung mga recruitment agency, ibang countries, pag pupunta ako, katulad ngayon, ang Japan, maraming kailangan. Opo. Yung ibang Asian countries, maraming kailangan. Europe, maraming kailangan Pilipino. Pero it's a good thing din na na-realize ng presidente natin na wala na pala tayong manpower dito. So ngayon, kinokontrol nila ngayon. Kasi ang natira dito, mga latak eh. Kaya nagbabagsakan ng bilig. Skill natin tsaka magagaling nasa ibang bansa eh. Yes. Okay, hingan natin ang payong ating animal nutritionist. Paano ba ang sistema ng pagpapakain? Ilang beses pakakainin? Dahil nasabi na natin kanina, yung basis ng percentage, yan, para malaman ko ilang ipapakain sa baka, dapat timbangin nyo. Ang problema Oo. lang, walang timbangan. Yes, mga at least 3 kilos. Yung iba kasi, lalo na, di ba, pagala, tapos yung kukonfine, kung pagala ka, ang ginagawa ng umaga pa lang pinapagala na nila. So, hindi nila alam kung ilan na yung nakakain. Yun. Kaya makikita natin yung mga nasa pagalaan, di ba, ang papayat. Mas maganda pala yung ikaw na nangongolekta para alam mo ilan yung pinakain. Yes, oo. Tapos yung iba, pagdating ng tanghalian, mga alas 10, kukunin nila yung si baka papainumin. Ayun, nilalagyan niya ng molasses or asin. Kasi ang asin, mas kailangan kasi ng extra minerals. May sodium, may chlorine. Kailangan ng ating rumination para sa nakakatulong sa digestion nila. Opo, Ayan. opo. Tapos pagdating po na medyo hindi na masyadong mainit, isusuga ulit. Yun, papakainin na yun. Hindi kasi yung mga taong, mga backyard natin, hindi nila alam na ilan na yung nakakain. Kaya kadalasan payat. Oo, nakakaawa pag nadadaan ako dyan sa bandang south. Makita mo, ang init-init. Hindi ba masama sa baka yung sobrang init na yun? Natotolerate nila yun eh. Talaga? Yung sobrang init At na saka gano'n. minsan, ang panahon ngayon, ang mga tao rin, hindi may kapilyuhan. Halimbawa, may mga nakasugang baka, ganyan. Opo. Nakatuwaan. Minsan, ini-sprayan ng mga chemicals yung mga damo-damo. O di magkakasakit yung baka ng kapitbahay. Tapos pag namatay, pagtatawanan nila. Nakaperwisyo sila. Hindi katulad nung araw, mababait ang tao kasi may mga moral values pa sila yung ano nga. Ngayon wala. Hindi ko naisip yun ini-sprayan ng Hindi, totoo yun. Kita mo nga yung mga magsasaka na, bakit nakabota ka, nakasakay ka sa traktora?
doon daw pala sa kanila, minsan, ginagawa nung mga tao doon, pag nakainggitan sila, yung rice field nila, sinasabugan ng bubog. Nako. Eh, ang farmers kalimitan, nakapaya pag nasa putik, Sakit diba? naman nun, Oo, no? sugat-sugat ang paan nila. Ganong kababait ang tao ngayon. Sa amin sa Mindoro, ganyan. Yung palayan, bubog hinahagis. Oh, talaga? Kaya nagkakaroon ng... Salbahe, mga yun. Mga naiinggit. Oo, tapos minsan nilalagyan nila mga chemicals, tapos kaya nagkaka-skin disease yung mga farmers. Kaya, So, mas ibig sabihin, mas i-confine na lang natin yung mga baka natin. Pwede nga lang Pero kulungin mas namin safe yung Mas palayan safe. namin, ano? Oo. kasi Diba? kukulungin yung pala yan, eh, no? Oo. Eh, para hindi makapasok sila doon. Talaga ng ano. Ano Kaya- nila? Oo. Kaya tuwing gabi ako nananawagan sa ating Lord, hindi po doon sa gambling Lord, saka mga drug Lord, hindi po yan. Nasa taas. Ayan. Nutrition. Ayan po, yun Ilan ba beses pa kainin sa isang araw dapat? kailangan Dalawa. tatlo. Tatlo rin. Depende yan. Depende doon sa sistema mo. Pero yung iba, Humihinto ba dalawa. sila? Pag busog na sila, humihinto rin sila. Umihinto naman. Kaso nga lang, hindi mo sila madala mo silang makikita hindi umunguya. Kasi 2 beses silang umunguya. Katulad din siya ng kambing. Na pag nanguya yan, ipapasok tapos ibabalik ulit. Kasi para sa pagtunaw naman yung second, ano sila. Oo, yung panguya. Oo. Kala ko tinga. Hindi, ano rin yun. Kung ano yung ginuya niya, yung pa rin ang ibabalik niya sa ano niya. Pero yung baka, wag niyong gaganyan-ganyanin yan, ha? Ang baka sa India, ano yan, very sacred na animal Parang yan. God. Yeah. For what reason, hindi ko alam, no? But very sacred sila. Kaya mga Indians, pag pupunta dito sa Philippines, makikita nila, tatagain yung baka. Yung baka. Lulod sila. Ah, sino? Lulod sila. Hindi, nasasaktan sila eh. Kasi sa India, very sacred ang Okay. ano eh. Oh. Okay. In fact, Sir WBA sa Thailand, ganyan din. Hindi sila yung mga Thai Chinese na yung race. Ang reason nila, meron daw kasi silang Buddha na nakakita ng injured na baka. Ang ginawa ng Buddha, kinakain yung kamay niya. Halo yun Buda po. Baka. Ito yung paniniwala. Tinanong ko kasi bakit hindi sila kumakain ng baka. Kinakain niya yung kamay niya. So, in due respect sa Buddha na to, hindi kumakain ng mga Thai Chinese ng cattle beef. Alright. Okay. Religion Ayun. pa rin. Okay, yes. Puntahan natin ang disease. Meron pang sakit, anong problema sa pag-alaga ng patabaing baka na dapat nating pagandaan para maresolba? Kadalasan po na ng mga common diseases, yung unang-una, syempre foot and mouth. Kaya yun dapat may mga vaccines tayo para dyan. Saan nakukuha yun? Depende kung saan sila sinusuga, kung ano yung living environment nila. Syempre sanitation, importante pa rin yan. At the same time, may internal at external parasites na syempre kung makalat ka, madumi ka, hindi ka naging aayos, may prone kang matapdamaan ng mga ganitong parasites. In fact, Sir Darren, may mga research tayo tungkol dyan. Tama po ba? Yes, opo. Isa pa rin pong common na diseases ng baka is yung BRDC, yung Bovine Respiratory Disease bovine. Complex. Okay. Opo. Tinatawag also yung yung shipping fever. Yung pag-transport sa kanya, nai-stress yung baboy. Doon po siya nagkakaroon ng fever. Doon po Baboy o baka? Nilalagnat. Baboy dito. Nilalagnat. Opo, doon po siya nilalagnat. Nai-stress po yung katawan niya. Doon po siya nagbabag down. Okay. Dapat binibigyan silang bangko pag Stressful daw po kasi sa environment sa baka po. Stressful po yung iba-iba po yung nakikita nila. Sila isang lugar From lang. places, tsaka po yung temperature stressful po sa kanila. Okay. Pwede kaya yung iba, idea lang mama, yung iba binabalikan. Yung nakikita kami mga baka, Parang ganun din? Hindi ma'am, bituway sa ulo. Nakapaikot po sa mukha nila, pero covered na yung eyes. Pero kung naka-technology, siguro mas maliles yung Yung iba kasi prior to pick up ng livestock, tsaka pagka-deliver ng livestock, pinapainom nila ng tubig na may atomic. Yung technology. Okay. Para ma-relieve lang yung stress. Eh kung na-stress sila, pag binabe, lagyan na lang nila ng sunglasses. Ito naman kapag... Makulay pa, no? Yung paligid. Yung kulay nila, Medyo malamig po sana.
Hindi, kapag tag-init naman, meron ding tinatawag na black leg yung mga, Yes, yung opo. mga... Black ano? Black? Black leg. Leg. Yung mga baka. Oo. Na- Ano yung nagiging itim? Ito yung mga bakterya na madaling kumalat kapag tag-init. Ah, oo. Na magiging Yung pala symptoms yun. nito na makikita mo sa kanila yung pagdurugo ng ilong ng hayop, yung malambot na binti. Yan. Ah, Within okay. 24 hours, pwedeng mamatay yung baka. Usually, nakikita ko yan doon sa mga, diba, sa expressway, may nakita kang baka. May nakita akong itim yung kanyang ano. Bakit? Saan nakukuha So, may disease yun? na pala yun. Kapag na sobrang init. Sobrang init. Uy, yung mga Nakakasama nagalaga ng talaga. baka dyan. Kailangan Diyan sa may naobserbahan expressway, nyo. ano ng daming baka. Doon. Ayun. Isa Nahayaan. rin po na common disease natin yung yung BRSV. Ano po siya, yung bovine respiratory syncytial virus. What is that? Ano po siya, ano pa rin siya, stress related pa rin siya. Parang partner nga po sila nung BRDC. Kapag ka po lumala po yung BRDC, pumupunta na po siya sa Sa kanyang kategorya. Opo, sa BRSV, yung una po niya tinatarget yung respiratory po. Oh, Basta ano lang, mga stress lang baga. yun, ha? yes, stress po kasi sobrang laking factor sa baka yung stress. Yung minsan po yung nagiging dahilan na pagkapayat nila, kahit anong pakain niyo po, hindi po siya tumataba. Kaya nga po yung mga farm, yung ibang farm dito, meron silang yung parang umiikot lang siya parang sponge. Para yung baka is nakakapag-rub ng leeg niya doon. Para makapag-release relax. sila ng stress. Nawa ko minsan nakikita ko yung merong ano dito sa ilong. Yun din, dinadaan yung tali. May tali Oh, sa yun doon ilong. nila hinihigit. Naawa ako eh. Ba't nga? Ba't kailangan doon? Just kasi po yung baka po malakas po siya. Sobrang, pagtatalian niya siya sa leeg, pag lumakad, pag tumakbo po siyang ganon. Masasakal. Dala ka. Hindi, bakit ano nga connection nun sa ilong? Sa ilong po kasi nilagay, kaya kahit naman po siguro tao paglagyan dito, pag gumano ka, susunod ka talaga. Kasi medyo may sakit, may tension ng konti. Okay, alam na natin. Kala ko accessories lang. Alam ko na, pag meron nag-attack sa may sing-sing sa ilong, hihigilin. Malakas ang baka kasi nung college kami, pinatutumba namin yung baka. Mas malakas ka. Hindi, sila, kasi ako sa buntot lang ako eh. Sila yung mga oo. Malakas nga po yung Karambola tawag doon. experience ko na rin po, ang sakit masipa ng baka. Ano, ilang kayo? Ilang kayo? Sa isa naming group, by group kami, 3 kami. Siyempre, may lalaki, 2 kaming babae. Hindi nyo 3 lang kayo, oo. Pero yung baka, maliit lang. Siyempre, ikaw pa naman, pag ganun-ganun eh, gada laboratory namin, yun na. Madali lang yan. Ito lang. Tapakan Kasi mo pa. noon, di ba yung baka, hawakan mo, biski 4 kayo, yung sa ulo, lalo yung may sungay niyan, yung hindi mo kaya yung 4 nga, ganon, kaya kayo ganyan. May technique dyan, ito, nakita ko, pahit na pahit pa yan eh. Pumunta sa likod na, pinitik niya ngayon yung... Di, talaga yung baka, hindi malaw ko na nga, tapos pumunta sa harapan. Ano, gusto mong ulitin ko? Umiling yung baka, hindi na raw eh. O, di ngayon, sumusunod siya ngayon. Ganun lang. Yung pala. Kaya Kasi kami ingat kayo nagpakahirap eh. Kaya ingat kayo, tinatali nyo kung saan puning baka, di baka mami. Hindi yun sa mga rancho. Yun yung way na kung paano ba kasi ang mga baka madali kasi ngayon magulat. So yung may mga baka na nervyoso daw. Sabi na ganun. Yun yung way na para mo mapigil, aanin mo yun sa sungay nila. Tapos may technique na paano mo i-twist. Iti-take down. Oo, yes. Kailangan medyo malakas ka. Sa Di ba punto. parang yung sa baboy, di ba pag hinigit mo yung baboy forward, yung parang hinigit mo, uurong naman yun. Yung ginagawa ng iba, yun ba, isasakay sa gagawin, ibabaliktad yung baboy, hihigitin nila, urong ng urong hanggang makapunta doon. Sa baka naman, ganun din ang gawin mo. Pag ayaw umusa dahil lumakad, di napitik mo na. Gusto mapitik o kaya hindi na punta ka sa likod. Alam niyo, ang gagawin mo, matalino yung baka uurong na ngayon yan. Oo, Ayun madadala na. yun eh. Madadala yun. Sabi nga, common sense lang. Meron ba bang ibang sakit na dapat nating agapan sa ating alagang baka? Apo, meron pa pong isa dito. Ito po yung pinaka-common sa kanila, yung BVD, yung bovine viral diarrhea. Okay. At nagtatai Diarrhea. sila. Yes, opo. Ang common na nangyayari po sa kanila, hindi lang po sa pagtatai hindi lang po sa pagdudumi yung makikita ko yung kung meron silang BVD. Nandito rin po include yung scars.
Meron din po silang nasal discharge, Oo, coughing and oo. fever. Tama yun. Ano po yung Symptoms. symptoms. Mm. Okay. Tapos ang majority na tinatarget sa kanila is yung calves, yung mga bata. Oo. Kasi mahina pa yan eh. System eh. Oo. Digestion. Tsaka ingatan nyo pag sinusugan nyo kasi meron kaming kaibigan. Siyempre yung merong sa biogas, sir. Si Mr. Rodriguez. Yan, meron siyang baka na pinaalaga sa Palayan City, Nueva Ecija. Ang laging report sa kanya, namatay po eh. Nakakain ng plastic. Tapos di na makahinga. Asya. So yun, madalas. So ibig lang sabihin, wala na makain yun, kaya yung plastic na kinakain. Ayun lang. Problema pag pinagala. Yes. So, tutukan po nating mabuti. Ngayon, paano natin ma-achieve yung magandang pag-aalaga? Okay. Pero bago sagutin ni Sir yan, ito muna ang ating pipicture ngayon, ating isang kaibigan. Narito ang say nila sa Atobi Nanotechnology. Yan. Yan. Wow, laki ng ano February Sir Brian Mir. Yes. Ipapaliwanag natin. Ayan, ba't may press power button again? Ayan. Ipapaliwanag natin si Sir Bryden Mir, bago natin ipakita ulit picture, ay bumili ng baka. 6 na patabain. Yung 3, dinala niya sa Kabuyaw. Yung 3 sa Kalamba, Paiwi. Ngayon, yung nasa Kabuyaw na 3, yan ang nilalagyan niya ng technology. Okay? So, ito po, bumili siya noong February 7 ng baka sa Padre Garcia. Okay. 30,000 pesos. Kita niya naman. Payat Kitang-kita nga po. pati ribs. Lubog na lubog. Yan. Ayan yung unang bide. Yan. Sabihin niyo po. 1 taong gulang. Okay? Nang March 7 na, 1 buwan, kahit pa paano nakita niyo Hala, naman. laki na oh. Difference niya. Nabawasan Oo. ng pileges. Oo. Ayun. Ayan. Maganda yung coach. Kasi Oo. tignan mo kung maganda yung quality nung baka, titignan mo sa mata, kung alert ba yung mata niya, kung paano siya mag-react, kung kalmado. yes. Kasi pag maganda yung temperament ng baka, mas healthy siya. Yes, At the same oo. time yung balahibo. Yan. Okay, so ito naman, February 1 to March 1. Ayun. Okay. Kitang sa, Ayan, Leg pa lang sa po. may bandang Ay, likuran, ito, kawawa. no? O para mga 50 years old na dyan eh. February 1. Isang baka lang din February 1. Oo nga po. Tapos pagkatapos Ito, yan. Naging 18 years old na nung March 1. kita mo naman ang Oh. giting ng dating. Mas bumata. Oo, di ba? Medyo maskulado na siya tignan. May mask na eh. No? Oo. Ano pang ang makatingin? Oo. Pero pumos siya. Oo. Kitang-kita niya yan. Pansin ninyo, siya may dayami sa ibabaw, tapos sa may bandang baba, simentado na rin. Pag na-observe niyo po yung image, so ganun po yung ginagawa nila. Hindi ko po sinasabi yung pader, yung flooring mismo. Hindi, parang ang ano ko dyan, yung February 1, di ba, ang daming damo. Siyempre, yung March 1, ubus na eh. nakain na. Akala ko sinipa niya. So, ito po yung pagpapakain ni Sir Bryden Mir. Okay? Shinare sa atin. Si Sir Bryden, nagpapakain sa isang baka bawat araw ng Napier. Self-mix po to eh. At kasama ang self-mix. Yes, at yung self-mix, okay? Yung 4 na litrong tubig, mahigit 2 kutsyarang atobi o 2 tablespoon sa English. 2 lata ng sardinas na darak. Hindi po yung sardinas ang pinapakain niya. Oo, yung darak. Yung size lang naman. Kalahating lata ng sardinas na asin, kalahating lata ng sardinas na molasses. Wow. Yan yung concentrate na tinatawag. Oo. So, nagpapakain siya ng Napier, nagpapakain din siya ng may tinitimpla siya. Ayan. So, sabi po niya sa Team Atobi, next, itong katapusan, bibili naman siya ng NBM para i-mix dyan. Okay. Which is isang kutsara lang per kilo. Yes, per no? kilo. So, yun po, para mas mapabilis yung pagtaba ng baka. Try niya rin yung ginawa ni Iba yung sa 1:5. Then, yun, Sir Bryden, nanonood po kayo. I-try nyo rin na maghalo ng 1:5. Pag natimpla nyo na siya, then i-mix nyo yung ibang kasama. Yes, oo. Kasi yung Napier gas, alam mo yung epekto yun. Paano ko naging? Baka maubos na. Yes. Oo. Kaya natin siguro ganun yung ginawa ng mga taga-Batangas sa 1:5. Okay. Yun. So, yan po. At tayo po naman magbibigay na ng panguling tip sa ating mga kababayan sa pag-alaga ng baka. The floor is yours, Sir WBA. Any additional tip na magagawa nila para mas bumigat?
Actually, kung from the point of view yung talagang gagawin yung negosyo yan, I would advise na mag-feed concentrate kayo. Okay, yung katulad ng ginagawa ni Mr. Bryden. Na wag kayong mag-depend lang sa grass kasi nga tulad nung nag-experiment kami, we observed that merong mga grass na kinakain din ng mga ruminants. Kaya lang, imbis na tumaba, mas namamayat sila. So, we did not spend much time on what would be that chemical or that material that really makes them more thinner and lose weight. Kasi kasi katulad din ng tao, meron tayong nakakain na kung anong binibili dyan na pampapayat. Yung ganun. So, na-extracted also from other plants. Baka merong content yun. Kasi nung ginawa namin yun na kangkong, tapos yung 1:5 NBM A2B, ang bilis tumaba nung kambing. Yung kambing ang inano namin yun eh. So, mga ruminants yun, almost the same yan. So, yung ginawa namin yun, sinasabi ko sa inyo na nagtimbang na nung araw, lang yun, feed concentrate, tas per kilo nilagyan namin ng 10 grams na A2B. Yung naging nun, from 250 kilos in 1.5 months, naging 800 kilos yan. So, i-compute nyo sa ngayon yan na kasi siyempre iba noon, And then as you go along with the sa feeds, kasi feed cost nga rin, i-try nyo rin yung ginagawa nung ibang naggamit niyan na yung 1:5 nung kahirapan ng mga damo, wala silang maipakain. Naisip ko, i-try mo nga itong 1:5, ganito, ganyan. Nung i-trinay nga nila yon, so nagtaka yung mga na yun, tumaba naman yung kanilang at naghahanap na kung saan daw sila makakabili. At that time, I am not yet ready. I am not ready. That time. Pero ngayon, pwede na ho. Emphasis. So, Yun lang yung tip natin. As we go along, sabi nga, yung based on our experience, Yes. learn from what we do to sa mga experimentation namin. Kahit kayo, gawin nyo rin yung sarili nyo. Kasi yung ginawa namin, ito lang yung parameters. But kayo kasi, mas open. Lahat gamitin nyo. Kaya nga experiment. Pag nakuha nyo na yung so kayo rin ang makikinabang yan. So, ang magagawa nila pagkain, kombinasyon lahat. Mga damo-damo, forages, feed concentrate, Yes. makakagawa rin sila or makakabili sila. Meron ba nabibiling cattle? Meron Okay. sa market. Tapos, 1:5, hog budget feeds ay napapag-ubra para po pang filler. And then, NBM with A2B technology. Actually, kung pwede naman silang i-assist ni Miss Ana. at saka ni Bing. Gawa kami yung tatlong nag-experiment nun eh. So from there, makakabagay sila na idea based on what we did na nag-work. Makapag-advise na sila na huwag niyong pakainin ng ganitong damo, ganyan-ganyan, kasi experience namin ganito. So, i-try niyo muna to. So from there, i-expound na lang nila yung iba pang trials. Kasi that time, wala na kami ng time nun. Yeah. Naalala ko na, mabalik lang tayo dito. Merong lugar kasi sa bansa natin na kapag binili ang baka mo, may mga kondisyon na, halimbawa kung yan ay kakatayin, or bibili ng buhay, tanggal ang buto sa kwentada. Puro laman lang ang kukunin. Wala yung ulo, paa, buto. Yan, laman loob. So, ang kinukwenta lang dyan, yung mismong karne na makukuha. Doon pinipresyohan sa, anong tawag nila doon? Eyeball. Parang lugi yata yun. Kaya nga, minsan, pag gano'n ang sistema, ang ginagawa ng tao, siya na mismo nagkakatay, nagbebenta. Oo, mas ayos Mas pa malaki yun. ang kita mo. Kaya nga. Kesa umasa ka doon sa bibili sa'yo ng live weight, kaya ka nga nag-alaga doon para kumita. So, kesa makonsumi ka, katayin nyo na po at kayo magbenta at napakabili naman ho Oo, yan. mabili ang baka. Baka pa rin po yan kahit anong gawin. Tsaka maraming magagawa kasi sa Or karne ng proseso, yes. Ay, may advisory lang kasi as per pag-asa, itong taon na to, magkaka-El Nino na naman. So, Opo. kung alam nyo na, lalo na sa iba nagpapag-aalala ng baka, nagpapasuga, magtanim na po tayo. Yung mga, for example, ipil-ipil, gabi, kung ano pong pwede nating pamalit doon sa damo na kinakain Meron bang ng baka. bawal? So far, yun yung sa kambing, yung bawal din yung latana. Yung poisonous Ay, yung niya. poison siya. At saka pwede, kinakain din ng mga baka yung balat ng pinya. Yun. Masarap yan sa kanila.
Balat ng saging. Kamoteng ka. Mas healthy ang balat ng pinya sa baka. Tapos magtanim na tayo para at the same time yung mga dang nga nila yung dumi. Ito po yung maganda yung FPJ, yung fermented plant juices. Kala ng iba juice to. Ito po yung mga dumi ng ginagalit sa mga cattle na alaga natin. Lagyan nyo ng Gamitin na rin technology. po. Lagyan nyo ng technology. Tapos, ibudbud nyo po. Patuyuin nyo muna ng konti. Durugin nyo. Sabay kalat nyo sa mga tanim-tanim nyo. Mas organic fertilizer ka po yan. Ayan. Okay. So, sana po, kung meron kayong tanong, kahit nga po tapos sa ating Farmer's Talk live stream, pwede nyong i-post at sasagutin po yan natin. Mamaya babasahin natin ang inyong mga messages. Yes. Thank you Dami so natin much. viewers, Hindi pa po tayo tapos. Narito po ang ating last segment ng Farmer's Talk. Tutuloy pa ba natin to? Okay. So, ayan, paglilinaw lang po sa ating portion ngayon. Ang susunod na mapapanood natin ay portion ng Farmer's Talk na tinatawag na kontrayon. Halaw sa konsepto ng kontrapelo. Ang bahaging ito ay kapapalooban ng pagsasalimbayan ng magkaibang opinyon ng dalawang grupo na kalahok sa debate. Ipapakita ang iba't ibang impormasyon na makakapagdagdag kaalaman din sa mga tagapanood. Hindi layunin ng segment na impluwensyahan o pintasan ng pananaw ng mga tagapanood. Bagkus ay nag-aanyaya din sa publiko na ibahagi ang kanilang opinyon sa isyong pinag-uusapan. From Team Ato V. Salamat po. Kayo rin, kung may sarili kayo opinion, post nyo po. Basahin din namin. Para malaman namin sino kagad panalo. Take sides po kayo kung saan. Sabi ko nga, kung itutuloy pa natin to eh. Okay. May gusto bumawi si Kaya Miss ba? Cheryl eh. Wag na kaya, wag na. Sport lang. Yes. Nandito na po ang ating segment. Yan. Kontrayon. Kontrayon. Ang issue, Alin ang mas dapat o tama na ipakain sa baka? Damo o feeds? yan. Ganun ulit nga lang. Damo? Damo? Feeds. Parang hina mo sa feeds. Alam mo na kung sino nagdamo. Nagano na kami ho, nag-Jack and Poy. Kung sino yung nanalo kasi sa Jack and Poy, siya ang mamimili ng side niya. Yes. So, ang nanalo po ay sa side nila Miss Ana. Ayan. At ang pinili nila ay Feeds. fish. So, sa amin napunta po ang damo. Okay. Maano kayo, matutokwang kayo. Bakit sa salita ng damo? Feeds. May kinikilingan kayo. Or forages. Ay, Ravages. Correct. Okay, so, eto na po, magsisimula na po kami. Game. Thank you. Sa start. Kayo kami. A winner. Ang winner. Tayo, winner. Okay. Timer starts now. Ayan, sa amin kami, in favor kami sa pagpapakain ng feed sa ating mga baka. Kasi una-una sa feeds, mas marami tayong nutrients na makukuha. So, yung target and weight natin, mas mapapabilis na makukuha ng alaga nating baka. So, mas the more na marami tayong mapoproduce na na beef. Ayun. Yung ma'am, ako na muna. Sige. Kasi baka sabihin mo yung sasabihin ko eh. Okay na ako. Hindi, kasi sa totoo lang, sa commercial feeds, dudugtong ko doon sa sinabi ni Miss Rachel, mas mataas yung feed conversion. Yes. So, mas madali, at the same time, nasa papaganda nating meat quality. Lastly, sa first round na to, pag tagtiyot, may feed concentrate ka. Baka mamaya wala kang damo. Ayun. Ayun, at saka madaling i-manage. Kumbaga kasi sa backyard, isusuga mo pa. Maghahanap ka ng damo pa, tapos abala. Sa concentrate, ibibigay mo lang sa kanila, kakain na yan. Alam mo, ang i-monitor mo lang kung naubos na yung feed concentrate na binigay natin. So, tamang pakain, tamang tubig. So, pwede ka na maggala-gala. Samantalang pag sa paggala, ay alalahanin mo, nako, hindi ko yata nakuha yung baka. Tara, kukunin ko muna. Tapos nakalimutan ko, tapos isusuga mo ulit. Iyon. Okay? Time na muna. Okay. Yan. Next. Okay? So, kami naman po, syempre, favor kami sa kontra sa inyo. Oo. Kasi syempre, based on research and statistics, And studies. yung pag pinapakain niyo po siya ng damo, it's healthier and tastes better. Po yung meat ng baka has more nutrients. Meat is rich in fiber, less fat, more omega, which is good for the heart. Wow. Diba? Ayan, si in Miss favor kami sa damo dahil yung sinabi ni... Ay, wala pa palang mas madaling alagaan. Ano sinabi ko? Hindi pa pala pwede. Mas madaling alagaan din naman kasi
malaki ang baka na katulad nun, kapag confinement ka, pwede mo naman siyang dalhan na lang ng pagkain and within maghapon, pwede na yon. At saka mas maganda kapag sa damo kasi pwede yung ikaw na mismo yung magtanim ng damo na ipapakain mo doon sa baka. At least alam mo na safe yung ipapakain mo doon sa alaga mo. At saka ang mga damo ay maraming din namang nutrients na taglay, kaya kahit ano ang ipakain, kahit yung mga tanim mo nang ipakain mo sa kanila, taglay na nun yung nutrients. Makukuha din nila lahat Oo, kasi yun. alam mo kung paano mo pinalaki yung damo na ipapakain mo sa kanila. Oo. So, yung sinasabi ni, dugtungan natin sinasabi ni Miss Cheryl, pakainin mo siya ng mga halaman, mga gulay, andun din lahat yun eh. Sabihin na natin, hindi naman porket feeds ay yun lang ang masustansya. At nandun lang yung mga sustansyang matatagpo natin. Kundi alam naman natin kung ano yung nakuha nating sustansya sa baka, yun din ang nakuha nilang sustansya mula sa kinain nila. Na pinost natin kanina, which is normally nanggaling sa pagkain ng mga forages or rapiges. So, itong mga sustansya nito, lalo na kung lalagyan nyo ng mga gulay, makukuha din nila lahat ng sustansya na kukuha nyo normally sa mga feeds. Sayo-sayo muna. Masyadong umiinit. Ako na lang. Sige. Mahaba-haba yung research. Mahaba. Sige, mahaba. Okay? Timer starts now. Okay. Kung ang negosyo mo ay fattening, at kung ang negosyo mo ay... Hi, Ma'am Luz! Good morning! Okay. Kung ang negosyo nyo ay fattening, syempre mas maganda yung nakukonfine. Okay? Kasi pag nakakonfine, papakainin mo lang ng mga commercial feeds, mas mabilis na nila nako-convert nga yung feeds to yung weight, yung average daily gain. Yeah. Unlike nung pinapakain mo kasi gala ng gala yan, lakad ng lakad. Prone ka sa parasites. Yes. Prone ka sa stress, init. Tapos yung may mga yung katulad na naririnig natin, iba sinasadya, nag-i-spray. So mas prone ka sa mga hindi naman siya nagwawalang yan, kasi medyo sumasalbay sa ating alaga. Mas hindi natin nakokontrol. So ano pipiliin nyo? Magpakain ka ng commercial feeds o kailangan mo isuga talaga yung baka? Ayan. So, duksuhan ko yun kasi ang karakteristik kasi ng baka, ayaw na yun nervyoso. So, pag lagi mo yung sinusuga, lalo na kung wala doon sa isang area ng damo, isusuga mo naman sa iba. Yun yung time na hindi kaagad tumataba yung baka kasi nininervous siya lalo siyang gumagalaw. Pag laging gumagalaw ang baka, lalong nawawala ang enerhiya na binibigay natin. Ang kontrahin ko yung sinabi ni Bing. Kasi lahat ng damo may energy. No. May kanya-kanyang months na kung paano mo pa kailangan may technique ka o alam mo kung paano ang pagtatanim ng isang ng damo. Kasi hindi mo basta ibibigay. Alam mo ba lahat ng damo ay hindi naka-convert ng sa baka into meat. Kasi may kanya-kanyang months yan. Katulad napier. Pag pinakain mo ng basta na ng tutubo, hindi nila yan nakukuha ang mga nutrient na naandun. Kasi standard is 4 to 6 months yung magandang tanim ng napier saka mo ipapakain doon sa mga baka na makukuha yung sustansya na kapaloob doon. At doon sa mga maliliit, mamaya na, ikaw na Miss Rachel. Yan, hihinga na si Miss Ana. Hindi, pwede kasi nag-interrupt kami ni Miss Luz kanina, di ba? Oo. Okay, mamaya na lang. Isa pa ako Mainit. Alright. Hindi mga sir, mga ma'am. Alright. Kung meron po kayong comment Yes. Sali po kayo. Sabihin po, Pangalawang round na to, Pangalawang round na. Go. Okay, timer starts now. Mas in favor pa rin kami sa Damo. Kasi ganito po 'yon. Hindi naman porket damong pinapakain mo kailangan pagala. Pwede mo naman siyang i-contain, although mas malaking effort, pero mas makakatipid ka. Tsaka hindi ka naman magpapakain ng damo na hindi mo alam pinapakain ng damo eh. Sabi nga ni Ma'am Ana. Maano kami, anong tag doon? Maalaga eh. Yes, maalaga. May tamang months, may tamang... Siyempre, bago ipakain nyo, kailangan mong alamin. Hindi naman porket, damo siya, papagala-gala mo na. Kumbaga sa amin, kailangan mo siyang alamin para mas benefit din sa'yo. Ayun, sa damo. Hindi, kukontrahin ko yung una. Kasi kapag naka-confine
confine naman kasi yung baka, confinement siya, pwede mo siya bigyan ng pagkain. Sa hapon, pwede mo na siyang balikan. Titignan mo kung may pagkain ulit para mabigyan mo. At saka dun kasi sa damo, 4 months bago mo siya ipakain dun sa alaga mo, Kaya diba? hindi naman kulong ang pinag-usapan natin dito pagkain. Pagkain. Kahit nakakulong ka, may May mayroon kang pagkain damo. ka pa rin ibibigay, may damo ka pa rin Ah. ibibigay eh. At saka within 4 months, habang sinusuga mo yung alaga mo, magtanim ka na rin. Sa loob ng 4 na buwan, meron ka nang ipapakain sa kanila. Na alam mong yung mayon ay Walang gigilan. Ayun na. Yun ay may phosphorus, iron, sulfur at manganese. Okay. Matatagpan mo kasi yun dun sa halaman, sa mga damo na ipapakain mo sa kanila. Okay. So, kailangan po talaga yung mga mahihiblang pagkain o ravages kung tawagin sa mga ruminant, lalo na yung nutrition nila. Alam nyo po, kailangan yun sa natural na contraction ng kanilang mga rumen o Yes. yung mga compartment sa kanilang tiyan. Ano ho? Kapag nangyari yon, makukuha natin yung natural na pag-digest nila ng pagkain kasi sa naturalesang pag-uusap, sila po ay talagang masaya kapag kumakain ng mahihiblang pagkain. So, pag masaya sila, mas maganda ang panunaw nila. Ako muna. Ayan. Kukontrahin. Okay, tayo na. Basta ba? Basta ba? Wala na po tayo kontra. Sige. Sisimula Ayun naman, Sige, conclusion na lang. Pwede naman nating sabihin pa yung hindi natin nasasabi. Pero wala nang kontra doon. Wala na. Kasi nanggigigil ka eh. Talagang mata ko, nalilisik. Parang matutunaw ako sa tingin eh. Wala. Chill lang tayo. Okay. Chill lang. Okay? Go. Okay. Conclusion. Sino mag-conclusion, ma'am? Ade, ikaw muna. Okay, ang isang part po ng pag-aalaga natin ng baka, regardless kung pagpapakain po tayo ng damo, tsaka concentrate o commercial feeds, siguraduhin po natin tama yung dosage, yung dami ng pinapakain natin sa kanila. Importante po yan. Siguraduhin din po natin yung kanilang kainan ay malinis kasi medyo maselan sila. Always keep fresh water na available sa ating mga alaga. Yan lang po. Ayan, sige, dahil di ako nakapagsalita kanina. Sige. Hindi, ito, for conclusion ko na lang siya i-mention, no? So, dun sa sinabi kanina ni Sir Daryl na yung damo ay nagko-contain ng, tawag dito, parang yung omega-3 at saka tatapatan ko din. Hindi ko naman kukontrahin. Parang ngayon kasi kailangan natin ng balanced diet para sa alaga natin. Kasi yun nga, yung mga nutrients na, yung mga nakukuha natin sa damo, hindi lahat nakukuha yung sustansya. So, kailangan may kasama pa rin tayong feeds. So, dun sa study din sa mga cattle feeds, or for example sa grains, may study na nagsasabi na ang grain fed na cattle beef ay nagko-contain ng monounsaturated fatty acid. Ito yung oleic acid na tinatawag. So yung oleic acid, ito yung nakikita natin sa mga olive oil. So, good cholesterol ang nilalaman nito. So, nakakatulong din siya para maging healthy ang ating mga baka. At the same time, syempre, yung taong kakain ng karne nito, syempre, mas magbibigay din ng magandang kalusugan. Yes. Idagdagan ko lang yon. Yung sabi nga sa study, nito lang, recently lang, na Wala nang kontra. hindi, ito nga yung sinasabi ko eh. Combination. So, hindi lang feeds ang papakain mo, kailangan pa rin may damo. So, ang ibig lang sabihin dito, nawawala ako dahil. Dahil nawala ako. Ayun. So, yung concentrate na ilalagay natin, kasi normally, ang concentrate ng ginagawa ng mga manufacturer, may vitamins, mineral salt, hindi nawawala yung salt, for sodium, nilalagyan nila ng oil. Yung olive oil, yung palm oil, coconut oil, pwede. Kasi mayaman yan sa FFA na kailangan ng mga, lalo na doon sa maliliit na baka, kasi 4 to 6 months, hindi pa nila kaya mag-digest ng maraming damo. So, kailangan natin supplement ng concentrate na may oil para mas nadadigest nila yung Mas madaling ma-absorb yung pagkain. yung pagkain na tinitake nila. And then, yun po ay sa US na experiment po yan, nakita nila na ang laki ng average daily gain ng mga baka. In timer, 2 minutes na ba? Yan ay combination with, bigyan ko ng percentage. So, 30% concentrate plus 70% na mga damo. Yan ang magandang combination. Tama po yun. Kasi Tama po yun. kung magpapakain kayo ng feeds, make sure na meron din kayong damo. Yes. Kasi ang damo Hindi marijuana yan Yes, opo. Yung sa baka po kasi, yung damo po kasi, nagsisilbing stress reliever nila.
So, ang baka kasi sobrang daming sakit na stress-related. So, hindi mas maganda. Masaya yung baka kapag ka, ano. Okay. Ang hirap naman mamuya na wala. Ano ba yun? Tumatalon ba? Paano mo malalaman masaya ang baka? Kapag tumatalan. Oh? The floor is sa kay Cherry. Ayan kung Oh, wag ka na manggigil ha. Ayan, Okay na ako, chill na. Ayan po, patining naman po yung pag-aalaga nyo para mas mabilis po na makita nyo po kaagad yung balik sa inyo ng inyong Yan, alaga. dapat ganun lang. Ganun ka malumanay ka lang. Mas maganda pong pag-anuhin nyo yung damo at saka yung concentrates. Yun nga, Yan. sabi nga po ni Miss Ana is 30% na concentrate at saka 70% na damo. Para sa ganun is mas mabilis nating makita yung Nakita nyo, 70% pa rin, damo. mas mataas pa rin yung para makita na mas mabilis Medyo nating lang. makita sa ating mga alaga at mas mabilis nating May sobrang damo. Alright, conclusion po ito, no? Ito ay pangkalahatang impormasyon ho. Okay? So, dagdag na lang po ito sa impormasyon. Magkabilang panig po ito. Lalo na kung akong kausap nyo talaga. Lahat yun. Okay? So, damo at feeds. Gawin nyo yan. Lalagyan nyo ng feeds kasi kailangan na nating mag-upgrade, sabi nga, sa nutrition dahil sa merong mga sustansya na dapat nang makapagpa-improve sa production natin. Nung araw, talagang sadyang puro damo at doon pa lang satisfied na ang tao sa sarap nung karne. Damo lang yon, no? So, doon na yung beef. Lalo kung lalagyan mo siya. Pero ngayon, meron na tayong mga feed concentrate na nakakapag-enhance palalo Yes. ng flavor, which is better, no? Doon sa damo, meron pong problema kasi ang mga baka, para sa alam ninyo, na ang damo po ay hindi dapat mawala dahil sa kailangan ng bakterya na naninirahan sa rumen nila na nakakatulong mag-neutralize ng acidity sa rumen nila. Kasi meron po mga feeds na nakakapagdulot ng mataas na acidity. Kaya nga sabi ni Miss Ana, dapat merong damo, meron ding Para feeds. mag-neutralize. Kasi pag inalis nyo naman ng damo sa aking pananaw, ay masyado pong magiging acidic, mataas ang acidity ng rumen, which is bad, sabi nga ng mga expert dyan. Kasi merong mga kasama ng saliva, pagpasok doon sa rumen, kaya nga, sila, puro rapid yung mga ma-fiber, because kailangan nila yun, naturalesa ng bituka nila, yun ang pagkakalikha sa kanila. Kaya lang tayo nagbibigay ng feeds para mas ma-improve ang production natin. Yes. Pero hindi natin alisin sa kanila yung naturalesa nila, na mahina kasi ang panunaw nila yun ang pagkakalikha Yes. sa kanila. Kaya meron silang mga microorganism sa bituka na dapat alagaan. Yes. Yeah. Kasi yung kinukuha nilang, Combination pag puro damo kasi, akala natin damo lang, pero mataas. Pag kinunguya nila yan, tapos ibinabalik, doon nila nakukuha yung protein Yes. sa damo. Ayan. So, ayan po, combination. Huwag niyong kalimutan, hindi puro damo at hindi naman purong feeds. Kailangan pa rin nila yung damo. Kailangan din nila ng feeds. Oh yes, balance. bago tayo matapos ng bagbate, kailangan mabigay natin to yung tama kasi pagpapataba. Yes. So ang dapat nating iisa-isa po, tandaan pag fattening cow o cattle, ang kailangan po natin tandaan, pag bibili tayo, kailangan lalaki. Okay. Kasi mas madali Katulad siyang ng ginawa lumaki. ni Friday. Oo. Lalaki. Kasi yung lalaking kapon na, Kapon. mas madali kasi siyang lumaki kaysa dun sa babae. Paano Asa- malakang kapon? castrate ka. Oh, castrated na. Castrated ka ba? So nga, o pag umunga yun. Hindi. Siyempre, dun sa mga itatanong natin. Dun sa mga nagbebenta, alam naman po nila yan. Oo. At saka dapat, kailangan tandaan yung tindig ng baka, kailangan malaki ang balikat, Ayun. malalim at buo ang dibdib, mahaba ang tadyang, marami at maganang kumain. Hanggat maaari, yun nga, sinasabi ko, less yung paggagalaw nila kasi nervyoso ang baka. Pag nag-nervous yan, Papayat yun. papayat sila. Oo. Wala na silang ganong kumain. Correct. Kasi ang lakas ng dibdib nila mga yan. Tsaka, Related pa rin. Tsaka ina-advise nila kapag kukuha tayo ng baka, dapat nasa mga 2 to 3 years na kasi pag mas Yan. bata, mas matagal alagaan. Yun. Tapos syempre mas kino-consider din nila yung improved breed na kasi mas mabilis mapalaki, mas Ayan, oo. tumimbang, May ayun. dadagdag ka pa? Ay, ako mami, dadagdag. Okay. Sa mga netizens po natin na kasi Halagat nung kasi, umpisa po ng topic natin, meron po tatlong Pointers. categories kung paano mag-alaga. Meron tayo yung cow-calf, yung breeder farm, tsaka yung growing fattening. So kung gusto niyo po i-discuss din namin yung iba nating topics na pinost kanina, please
na please feel free to post. Message po kayo. Oo nga. Para ma-discuss naman natin. Para yung mga nag-aalaga ng baka, matulungan na natin. At yung mga gustong mag-alaga pa lang ng baka. Oh, yes. Saka pahabol natin, ang baka po, nanganganak yun ng siyam na buwan. Yung gestation period nila. Saka yung time ng puberty niya is 18 months or 1.5 years old. Yes. Ayun, tsaka reminder lang din dun sa mga magbebenta ng baka, importante na meron tayong certificate of ownership. Lalo na kapag i-transfer natin sila sa iba, may iba nang bibili, kailangan meron din tayong katibayan na tinatransfer sa atin yung mahalaga yun. May mga Yes, tatak pa may mga nga kasi ganon. parang kapag ka nawala kasi alam mo na sa'yo yun. Kasi Pag meron. nawala, alam ko sa kuha May namin. tatak na may mga Dito, tatak. dito yan dito. Pag bumili pa lang, ilalagay ko, Ana. Yeah. Parang kapag ka alam mo na sa'yo yun. Ayun. Nakuha natin Ayun nga, syempre. may nakikita talaga ako. ganun. No? Rice May ganun. Ayun yung kanina yung pinakita, may tatak yun yung baka. Sealed. Okay. Para, Okay. para lang makasiguro Okay. tayo. Okay. Nako, Okay. tipo yan. Handshake! Handshake! Wala. Grabe, oh. Tiliga. Oy, piniga ako. Oy, binga. Pinagtutulungan talaga itong sige. dalawang to eh. Magbasa na tayo ng ating Okay. mga pagbate. Salamat po for bearing with us. Sakit talaga. Pero thank you kay Ma'am Speak mo Rose sa Ann kay. Reyes. Siya yung unang-una. Thank you, Bright and Mir. Thank you, Bright and Mir. Bright and Mir, yes. thank you. Thank you po. Ayan. Sana po nag-enjoy kayo at marami po kayo natutunan. Opo, sabi nga pala dito ni Ma'am Cara, Divina Candy Apostol, Tids at damo. feeds at damo dapat. Oo. Pag tagtuyot, walang damo. Dapat may feeds. Kapag May ulan. may damo, more pabahay. Dapat damo para medyo tipid. Okay, good. Thank you po, ma'am. Tama po yan. Tama po yan. Sino tayo sa taas? Gawa kayo ng silage The best. habang hindi pa maulan. Okay, Ma'am Zenaida. Zenaida Tapping, good morning. Kasi Naida, ma'am. Thank you. Okay. Kay Melanie La Chica Gulafo. Yes, Willie Pariola. Benjo. Radam and Malata. Malata Peter. Kaberto Layo. Good Para morning. diretso tayo. Okay, paikot. Paikot, paikot. Paikot. Bing. Lucy Flores. Kaberto Layo. Gulit. Ayan. Lorraine Gaton. Ayan, kay good morning Team Atavi, Sir Dave, kay Sir Berto Layo. Ayan. Si Bobby Otok, right? Teresa Galapay. Magandang umaga, Team Matobi. Watching from Luna. Isabela. Okay. Dayang Maki. Good morning. Yes, si Janice Angeloyo. Sir Jun Sosa. Yes. Morning po. Ayan. Si Dayang Fabiang Fabian. Fabiang Sumakbay Martin. Alam niyo mo, napapansin ko, ang dami nating bagong Yes. Okay. Morning po. Si Bing. Prano. Ulak Torio. Oh, yes. Imelda Ramos de la Cruz. Good morning. Ayan, Jay Santo Domingo. Cesar Medina. Corazon de Leon. Neil Alvero. Yes, Julie Ann Macapagal Mislos. Ayan, Bel Soriano Doliete. Bel. Kaya ano po, good morning po kay Sir Dexter Cordero. Yes. Sangkaka. Ano po yun? Ano siyang kaka? Sangka. Ordinary kami. Pagkain ba yun? Pagkain ba yun? Baka yung area. Molasses. Yes. Ramel Okay. Flores. Morning. Ayun, si Toots Astelejada. Yes, good morning. Ayan, James Thomas Fuentes. Good morning. Okay, good morning din po kay Mr. Robert Samson. Kay Ma'am Marivic Marshall. Good morning. Morning. Good morning na, sabi naman. Jay Jose, good morning Team Atobi watching from Dubai. Please keep on inspiring people. Malapit na akong Mag-for good. Kapag-umpisa na rin. Makapag-umpisa na rin. Pag-umpisa na rin ng babuyan. Salamat Team Atobi. Yes, salamat po. Okay. Ayin po kami, tulungan po kayo. Thank Kung may you. questions po kayo, mag-inquire na po kayo habang nandyan pa po kayo bago Yes. simula. Good morning, Daniel Mendoza. Lala Babes. Diza. Good morning. Yes, galing, lalabay. Good morning din po pala kay Mr. Gelson Mancha. Jamie Ong. Good morning. Ma'am Divina Apostol, always good morning. Ayan. Morning, Yes. Ma'am Divina. Okay. Yun sa- Oops, wala. Pin comment, ano ba yun? Lisa Leonor, good morning Team Atupi. Pwede po ako manghingi ng number ni Ma'am Ana kasi mag-order ako from Santo Tomas, Davao del Norte. Mamaya po, bibigay po natin. Ayan. Love ko, Joylan. Yo! Talaga naman. Ano, okay, love mo ako? Ayan. Bright and Mirror.
Ayan, okay po. Well do. Pwede po ba magsama ng kanin sa feeds? Nakain kasi baka ko ng kanin. Yes, pwede naman kasi source of energy po yan. Yan. Basta kinakain. Kay Yes. Pamtibina. Next. Yes. Kay Alvin Montecillo. Good morning. Yes, si Danilo Westenlau, Almasin, good morning. Ayan, Sir Epifanio Agnes, good morning. Dami ah. Kay Sir Edmond Wong. Yes, good morning po. Thank you. Yes, good morning. Hanggang sa susunod na Tuesday. Tuesday. Next. Yes. Salamat po ng marami. So, as always, Team Atovi will continue to educate. Share and inspire others. Bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako. Wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim. Aanihin pagkain, malinis at itas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.